Good day viewers and welcome back po sa Legal Lounge with Attorney Beno and Erica Guevara. So ngayon po attorney, mainit-init pa ang ating usapin ngayon dahil ito po ay patungkol sa midnight press conference na ginawa. Yes, midnight press conference na ginawa po ng ating Vice Presidente Sara Duterte. So kaninang madaling araw lang ito nangyari, Mayroon bang attorney. press conference na madaling araw? Special made by our VP. Really? Midnight, yes. Talaga? So, kung sa mga nakapanood, malamang alam nyo na kung ano itong press conference na aming pinag-uusapan. Ikaw ba, attorney, napanood mo pa ang clips sa social media? Kanina may nakita akong mga clips na nakita ko yung kay Attorney Claire Castro, no? Na dinidiscuss niya yung press conference ng madaling araw ni Sara Duterte. Yeah. Pero hindi ko napanood ng buo kung ano yung pinagsasabi daw doon sa press conference, at meron daw parang mas malutong pa sa lapid chicharon at grabe. mas malutong pa sa piatos. Ay, mas malutong pa sa piatos? So, sobrang lutong na, attorney. Kasi ang lutong na ng piatos eh. So, hindi mo napanood, attorney. Grabe. So, ayun nga, attorney, mga mabibigat na pagmumura ang binitawan ng ating Vice Presidente. At sino ba minura? Actually, tatlo yung minumura niya, attorney. Yes, ang ating PBBM, si Ma'am Liza Marcos, and si Attorney Martin Romualdez. Ang kanyang mga pinangalanan dito. At may active threat talaga directly. Threat to life? Yes, threat to life sa ating presidente. Parang hindi naayon sa katungkulan ng isang vice-presidente na murahin mo ang isang pinuno ng bansa at ang kanyang mga kasamahan sa Kongreso. Yes, at ang sabi pa niya, attorney, this is a no-joke statement. Dahil totoo daw na meron siyang kinausap na mag-assassinate sa ating Pangulo. Alam mo, it reminds me of the case of Barack Obama in 2010 and 2019, where a person threatened the life of then President Barack Obama. Alam mo ba ang nangyari dito? May similar situation nito sa US, Very similar sa situation ni Barack Obama at ang ginawa dito ng government nung that time. Sino ang nag-threat sa kanya, attorney? It's certain Dean Miller nung 2010. Tapos another person was sent to imprison in 2019 for doing the same thing. Pinakulong yan ng presidente. Sapagat yung threat to life of the head of the government, state of the country. Hindi joke yan. No? It may be considered also as a threat to the national security. Abay, kapag nagbanta ka sa buhay ng pinuno ng isang bansa, ay magkakaroon ng ng uncertainty sa mind ng mga tao at matatakot. Ang safety natin ang nakasalalay dito. Nakasalalay ang seguridad ng ating bansa at ng bawat Pilipino. Kaya nga ang ginawa ni Barack Obama noong 2010, they filed immediately a case against the person. And that person was sent to prison for almost a year. Pero itong pangalawa ng 2019, mas mahaba. Pangalawa pa, attorney? Oo, nung hindi na siya presidente yata noong time na yun si Joe Biden na yata noon o si Trump. So may nag-threat ulit sa kanya? May nag-threat na, nagkaroon ng threat to life of the former president, dinimanda. So, kulong ulit siya. But in this case, that is a very similar situation. The government may also institute a legal action against the vice president for threatening the life of the president, including the first lady. Coming from the vice president, whose family background is notoriously known dito sa mga extrajudicial killings. Hindi biro yan, nakakabahala yan. Kaya nga nung alam mo, di ba nagkaroon ako ng vlog last month wherein I advised the president na sabi ko, mag-ingat ka, Mr. President, because you have a very dangerous vice president. Yan ang sinabi ko last month. Ayan na.
At with the father na proud na maraming napatay na tao. Oo, nakakatakot Yes. yan. So, Mr. President, you need to be extra careful, no? Kung meron kang bantay na 10, gawin mo 30 ngayon. Times 3 talaga Times dapat. 3 ka dyan, or times Kung may 10. kinausap na daw, sigurado na, attorney, may siguradong kausap Oo, na and mag-a-assassinate sa ating Pangulo. And I think it's not a joke because kung pagmamasdan mo yung itsura ni Sara Seryosong Duterte, seryoso. Yung galit niya talaga, grabe. Nililisik yung mata. No? Alam mo, Parang hindi ordinaryo. nagbibiro. Oo. At dapat yan, umaksyon ka kagad, Mr. President, dahil yan ay nakasalalay sa iyo ang kaligtasan ng buong bansa at yung buhay mo dapat ingatan mo rin. Oo. Yes. So, napakalaking clan pa naman ng mga Marcos, no? Oo, Maggawa na rin delikado sila yan. ng history sa ating bansa. Nagtataka nga ako bakit makupad kumuilis tong Kongreso sapagkat meron namang sufficient grounds to file an Ano bang batas impeachment ang complaint. matatamaan nito, attorney, sa ginawa ng ating Vice Presidente na to? Well, there is a particular provision in the revised penal code regarding the violation of that law regarding na pag ikaw ay nagbigay ng threat to life to another person, then that would be a violation of the revised penal code. No, at pwede kang makulong at may fines and damages na maibibigay sa iyo. At ito, hindi lang basta-basta sa ordinary person, kundi sa Pangulo pa natin. Ang yung tinethreaten ay Pangulo. So, hindi biro to. So, kailangan umaksyon ng ating gobyerno regarding this threat to life of the President and the First Lady, including the Speaker of the House. So, mabigat yan. Mabigat itong na to, Hindi senaryo ngayon. Hindi ko lang alam kung nandoon pa siya sa Kongreso eh. Kasi, di ba natulog siya? Ang Vice-Presidente po. Ang attorney is, pinatuloy siya ng kanyang kapatid sa opisina nito sa House of Representatives. Doon din ata ginawa itong press conference, kung hindi ako nagkakamali. Nandoon pa ba siya? I think so. Balita ko kanina, early this morning, parang ayaw umalis. Parang ayaw umalis. Ganon. Okay. So, mahirap yun, no? Akala niya siguro pwede niyang gawin yun. Considering the fact that the executive is different from the legislative department, assuming di siya alis doon, another case yun sa kanya. Ganun, attorney. Alam mo kasi, anong kaso naman ang public place kasi or public building, although it is considered as a public property, but once a person stays in that building without any authority, no, vested by law or without any authorization coming from the officials of the legislative department, yung property na yun may be seen as a private property. So, parang trespassing siya yan, attorney. Yung action niya not to leave the premises despite the fact that there is a demand to leave. Yes. No, may order na umalis ka. That would be considered as a deliberate act of trespassing. So, ayun, panibagong panibagong kaso yan. Pero sana umalis na siya, no? As of this time, pwede pa naman siya mag-voluntary, social media. Hindi pa natin nakita kung umalis na ba eh. So, yun ang problema ng Vice President. Nagtataka lamang ako bakit siya nag-hysterical at nagsisisigaw. Parang medyo nakaka-bother na yung pinapakita niyang attitude that lately. Is not the behavior that we should see from the Akala ko incumbent natapos vice. Na tayo, attorney, dun sa last vlog natin na ipapahukay yung katawan ng dating Pangulo. Marcos. Ngayon pala, mayroon ng gusto na maglibing na talaga siya ng tao. Hindi na maghuhukay, maglilibing na siya ngayon. Ano pa naman, the other day, I uploaded a video na kung saan I'm giving the Vice President na makipag-cooperate na sa Legislative Department, attend the investigation in aid of legislation para matapos na. Kasi alam mo kung wala ka namang ginagawang masama sa gobyerno, wala kang kinukupit, yung investigation na yan, you can complete the investigation in a few hours time. And then, oras lang, attorney, tapos na. Hindi aabot ng linggo o buwan. Kasi sabi mo sa akin, ako yung head of the agency, may budget akong 500 million. Tinanong ako ng mga miyembro ng committee ng House of Representatives. Saan mo ginastos? Ito, mga may congressman. Proof ka naman, may evidence ka. Annex A, hanggang Z yan. Tingnan ninyo, kahit 5, wala akong kinupit dyan.
That's how simple it Ngayon is. nga, hinahanap pa attorney si Mary Grace Piatos. Paano ba nating hahanapin yun si Si Mary, Mary Grace, Piatos? nasa mall siya. Nasa mall si Meron Mary sa Grace. podium, meron sa Mega Ang Mall. sarap ng cheese, attorney, cheese roll niyan. Madalas pa naman ako dyan. Tapos, si Mary Grace meron pa nga Piatos. daw, yung si Kokoy Villamin ba yan? Kokoy Hindi ko Villamin. ano yan, attorney. Mga fictitious name na nilagay doon sa attachment for them to have a withdrawal of funds from the office of the Vice President. Ibig sabihin, madaming falsification na ginawa dito. Allegedly, no? At, may another kaso yun, attorney, pag napatunayan na fake talaga itong mga sinabmit niya. Tambak-tambak na kaso yan. Mahirap i-enumerate ngayon dahil sangkatutak na possible cases that may be filed against the Vice President if it is going to be proven na talagang may kinuhang pondo na hindi naman ginastos sa dapat pinagkagastusan. Tingin mo, attorney, possible pa ba malusutan to ng ating Vice Presidente? Ay, depende yan sa galing ng kanyang abogado at depende yan kung talagang wala naman siyang kinupit ay kayang-kayang depensahan. Pero kung ikaw ay may ginawang kalokohan laban sa gobyerno at sa taong bayan, no, sa paggastos ng pera na ito ay inilaan mo sa isang bagay na hindi naman alinsunod sa pinag-uutos ng batas, ay delikado ka kahit sinong bartap nature ang kuhanin mong lawyer dyan, ay madadali siya dyan. Ang hirap pa, hindi siya nakikipag-cooperate. Pero kung ikaw naman ay walang ginawang kasalanan sa taong bayan at malinis ang iyong konsensya na kahit 5 ay wala kang kinupit, kahit notaryo publiko dyan, kaya kang i-depensa. At haharapin sa korte. No? Kasi simple. That is 1 plus 1 equals 2, 2 plus 2 equals 4. Ganun lang siya kasimple. Tagal na tumatakbo, attorney. Oo, biruin mo ilang buwan. Ayan, hindi maipakita kung ano yung ebidensya mo na saan mo dinala yung pera. Bakit ba nag-aano siya na parang hirap na ipaliwanag. So kung maipapaliwanag mo ng tama kung saan napunta ang pondo ng bayan, madali lang sana. Walang problema, tapos na tayo. Alam mo, problema yung nangyayari niya kasi nababalam ang pagbibigay ng serbisyo ng gobyerno sa taong bayan. Napupunta doon tuloy ang focus. Ang resources pa natin, attorney. Biruin mo, kada may investigation, may pagkain dyan. Tax natin yun. Tayo nagbabayad. Tax natin ang gumagalaw doon. Binabawas yan sa sweldo nyo sa withholding tax. Diba? So, tumatagal yan. Paano din so, kaya nga, sabi ko nga doon sa isang vlog, Madam Vice President, umating ka na lang. Pag-cooperate na lang. Oo, makipag-cooperate ka. Kung ikaw ay naniniwala na walang kasalanan, abay, sabi ko nga, sandali lang yan Kung clean conscience naman talaga. Isang araw lang yan. Tapos na yung investigation na yan. At wala ka ng problema at makakatulog ka na mahimbing. Pati yung mga empleyado hindi mo sana puyat sa Vice. midnight conference ang mga staff niya. Hindi ka na magmi-midnight conference. Hindi mo kailangan. Back to 8 to 5 office tayo, no? Office, pero sa nangyayari ngayon, bakit ba ayaw niyo yung sabihin saan dinala ang pera? Di ba? Parang sa ano lang naman yan pag yung mga bata tayo, di ba, bibigyan ka ng baon ng nanay mo. Sabihin, so ito baon mo, 50 pesos. So hanggang bukas yan, 25 ngayon, 25 bukas. Pero kinabukasan, nangingi ka ng baon. Ang tanong ng nanay, saan mo dinala ang baon mo? Saan mo dinala? Di ba, meron ka pang budget na 25 pesos? Pag hindi mo maipaliwanag, ano gagawin nanay mo? Tumalikod ka dyan, papaluin kita sa puwet. At wala, hindi ka talaga mabibigyan ng panibagong pera noon. Maglakad ka, hindi ka imposible na talaga. Mga nanay noon, grabe. Parang ganun lang kasimple. By way of analogy, you can compare it with the relationship of the mother and the child going to the school. Ginastos yung baon for 1 week. Unless nga, winaldas talaga, attorney. Kung pinantayan niya sa Caracruz, patay na. Yun. Ganun lang yung kasimple. So, nakakabahala ang kinikilos na ating Vice President at gusto man nating unawain ang kanyang kasalukuyang mental na kondisyon, bakit siya nagkakaganyan. Ano kaya ang pinagdadaanan ni Vice? Yes. At sana rin makonsider niya na mag-seek ng professional help, attorney. Kasi marami na rin naman talaga nakakapansin. Kahit yung ating mga professional doctors at psychiatrists, sinasabi nila na parang may mali na talaga sa behavior. Ang lutong Yun din. Alam nyo, bawal kumain ng chicharon .
Yung malutong. Ah, Nakaka-high blood yun. Sana nga hindi niya sinabayan attorney ng matatabang pagkain itong galit niya, no? Dahil Oo. mahirap na, nako. Kidding aside, it should not be the attitude of the incumbent Yes. Vice President kasi Being the ay second highest masisira official ang ng inyong bansa. reputasyon at masisira ang pagkakakilala sa inyo ng mga mamamayan, lalong-lalo na yung ating mga kabataan na nakikita kang nagmumura in public. Yan ay siguradong mapapanood ng ating mga kabataan. Yes. Given na former siya, attorney, di ba? Sa Department of Former Education. mayor, former secretary of Department of Education, Education. pagkatapos ganun ka magsalita, ay yun ang mas nakakahiya. Kasi sabi nga ni Vice President, nakakahiya daw dahil meron tayong ganitong klaseng gobyerno. Pero sa ganang akin, mas nakakahiya yung ikaw ay nagmumura in public. At nakikita ng mga bata na napapanood, very accessible, attorney, nasa social media nagkalat. Yung mga bata ngayon, grabe, mas magaling pa sa atin sa social mas media. mahusay pa sa atin yung mga bata sa kalikot sa cellphone. Imposible na hindi ito aabot sa mga kabataan natin. Hindi siya magandang ehemplo. Kasi dapat being the Vice President who is facing several allegations and accusations of corruption in the government, dapat si Vice ay humaharap sa taong bayan, yung press conference na yun, imbis na magmura ka dyan, you need to tell the people that you did not commit any form of corruption, and then you need to promote the culture of accountability and the culture of transparency. And then you need to set an example to the people. Yung leadership by example should be given emphasis in this kind of situation. Kasi ang leader dapat nagpapakita yan na siya ay talagang dapat gayahin. Role model yan. Dapat tularan ng mga tao. Bilang vice-presidente ay ginagawa ang kanyang responsibilidad sa taong bayan. Hindi yung madaling araw, maririnig mo ang lulutong ng mga grabe, paggising ko kanina, attorney, ang aga-aga, pagbukas ko ng FB ko, yun agad yung napanood ko, parang ang bigat. May death threat agad ako narinig. Ang gatong nung mura, grabe. Hindi dapat ganon. Ngayon, kung sinasabi niya, hindi nila naiintindihan kung paano prinoseso yung mga voucher, disbursement documents, tungkol dun sa almost 700 million pesos na pondong nawawala dun sa confidential funds. By being the head of the agency, you have the obligation to explain. At siyempre, ako galing ako sa government. Talaga, attorney? I spent half of my career in the government. So medyo familiar na kayo dito, familiar attorney. ako doon sa ganyan, mga preparation ng vouchers, preparation ng mga reimbursement documents, disbursement. So dumadaan niya sa head of the agency. Medyo kinakalikot din niya ng head. Ano kaya nangyari ito, yung attorney? assistant, dino-double check niya yan. So hindi ba ito dumaan sa double checking, cross-checking ng mga agencies? Napaka-imposible na hindi mo alam na si Mary Grace Piatos at si Cocoy Villamin at si Jack and Jill went up the hill. Hindi mo alam. That would show that you are not an effective and an efficient leader of the organization. Kasi ang isang leader ng isang ahensya ng pamahalaan ay dapat nagpapatupad ng isang open line communication sa mga empleyado, lalong-lalo na sa mga opisyales. Tinuturuan mo yan kung paano humawak ng responsibilidad. At lalong-lalo na kung paano tumakbo ang proseso ng bawat dokumento, lalong-lalo na yung may kaugnayan sa pagmamanage ng pondo ng bayan. So, tinitrain mo yan dapat doon mo makikita gaano kagaling yung leader. Ikaw mismo may hands-on experience ka sa pag-handle ng proseso, ng pondo ng bayan. Pero kung sasabihin mo, unless ibang training ang nangyari sa opisina nila, attorney. Baka sa iba nahasa yung mga tao. Nahasa sa pamumuti. Ayun. Doon lang tayo mahirapan yan. So, nakakabahala ang nagiging sitwasyon ng ating bayan. Tapos, yung iba pa, kung mag-conduct ng interview, parang sinusulsulan po tuloy yung vice presidente. Kaya nagagalit tuloy yung vice presidente. Parang tinitrigger din, Tinitrigger nila. So,
sa akin, napansin ko dito over the past few days, may mga interview ginawa kay Vice President. Usually, napansin ko mga vloggers ang ano sa kanya, nagko-conduct ng interview. Ganun? So, puro vloggers to, attorney? Oo, yung mga kakampi niyang vloggers. Kaya lang, kakampi Mm-mm. or hindi, sa akin, ang payo ko lamang sa mga vloggers, you should have this responsible na maging vlogger kayo. Hindi lang Kung merong- pagka-cloud chase. Oo. Cloud chasing ang ginagawa kasi, attorney. Oo. Kung meron tayong tinatawag na responsible journalism, Yan. meron din tayo sa Dapat may responsible vlogging. So, dapat ino-observe niyo yun. So, Kasi ang layo rin ang nararating ngayon ng mga vlog, attorney. Oo. So, wag lang dapat ang intention niyo makakuha kayo ng maraming views at kumita kayo ng pera Yes. sa pagbablog sa YouTube or sa other social media platform. Isipin ninyo yung inyong obligasyon, responsibilidad bilang isang vlogger kasi it will have a great impact. Hindi basta-basta yung pagpapalabas one ng community. informasyon na ganun, attorney, Oo, di ba? so- Ilalabas mo bigla sa taong bayan. Alam mo naman, piko na yung Vice President. Oo. Pagkatapos tatanungin mo ng, kumbaga sa sunog, nasusunog na yung bahay, binuhusan mo ng gasolina. Lalong nagalit yung tao. Totoo. So, binuyo mo, sinulsulan mo ng sinulsulan. Sana sa mga vloggers, responsable medyo sila doon. Oo. be responsible because ang nakataya dito ay hindi lamang yung katayuan ng Vice Presidente at sa mga empleyado niya, sa mga tauhan, sa gobyerno, kundi yung buong bansa ang apektado dito. Kung paano kung nagkagulo? Paano ang mangyayari sa ating gobyerno? Diba? Kawawa ang mga bata kung magkagulo dito sa Pilipinas. Paano kung may naniwala o people power tayo? Of which I think may bumuo ng mga grupo-grupo. Yung mga terrorism na yan. Terrorism. Act of terrorism. So, may mag-carry out, may mag-start lang isa dyan, attorney, di ba? Oo, gulo, naghagis ng granada. Oo, ayan na. Nakakatakot siyang ganyan. Tapos ibibintang sa ganito kasi may banta sa buhay ni Presidente. Siya na pinagbintangan. May mga dami tayong mga loyalists dyan. Di mo alam kanino na kanino so nakadikit. mahirap yun. So we need to be very responsible in the issuance of the statement. Both doon sa mga vloggers and also with the Vice President. So kung ako kay Vice, talagang cooperation na lang sa ating legislative department. Sabihin mo kung ano yung nasa loob mo, doon ka sumigaw sa loob ng committee. Tama. At hindi ka naman papatulan ng ng House of Representatives kung magsisigaw ka doon sa kanilang committee, sa kwarto. Sapagkat sila naman ay nire-respeto ang iyong posisyon bilang Vice Presidente. At hindi ka naman bubulyawan doon. Pagagalang naman ng mga kongresista. Vice President ka. Vice President pa rin siya kahit ano pa rin yung attorney. So, cooperation is the best way for her na magkaroon ng smooth flow yung investigation about the confidential funds. Pero ano sa palagay mo, saan napunta yung confidential funds? Alam mo, attorney, ako rin yan din ang iniisip ko Grabe, parang hindi ko kayang umubos ng ganong kalaking pera sa ilang araw lang. 11 days. Oo, hindi ko alam. Baka nilibing lang yan sa lupa, attorney, sa tingin mo? Ako, ang duda ko dyan, allegedly, meron nga daw kinuha. No? Pero tayo, ako bilang abogado, ikaw din nakakasama ko sa trabaho. Ako, kung sakasakali mang may katotohanan, palagay ko hindi i-deposito sa bangko yun. Ganun. Kasi nagkaroon na ng usapin tungkol sa deposit sa BPI, yung binabanggit ni Senator Sammy Trillanes. So, na-question na doon. Na-question na So, hindi na to sa bangko. Wala na sa bangko to. Nasa kahadero yan. Ayun nga. Baka nga nakatago lang yan, attorney, dito. So definitely walang. Kasi magkakaroon ng paper trail. Hindi If you will matitrace tong deposit na with to. the bank, paano kung naghudas doon sa bangko na isang bank teller, dito dineposito 700 million. Diputok na naman Pero ng whistleblower. May whistleblower. So ang gagawin niya, sa bahay na lang yan, if ever, not Safe totoo. lang. Posible. Kung may katotohanan. Isa yun sa mga theory mo, attorney. Isa yun sa theory. Kung just in case may isang taong pinagbibintangan na gumastos ng ganung kalaking pera, ba't kayo dideposito sa bangko? I will just keep it in my house. Yes. Bibili na lang ako ng kahadero. Doon itatago, sususi ko na lamang. At hindi naman mahahalugog yung mo yung bahay mo So, naku, ewan ko ba ano nangyayari sa ating mga opisyales sa gobyerno. So, kasi naman,
unang-una kasi yung qualifications ng ating mga public officials, particularly do sa elective position. So, dapat medyo hinihigpitan ng Yes. qualifications. Alam mo, attorney, mas mahirap pa nga daw mag-apply sa sa mga fast food chain kaysa tumakbo kang politiko eh. Yung mga fast food chain, yung iba nag-require na 4 years graduate, ganito. NBI, Oo, ang dami police NBI clearance pa. tapos Kung ano-anong binabayaran meron bang, natin na check-up sa, clearances. Parang wala pa naman sa Wala ngayon, pa ba? attorney, di ba? Puro lang, general, lang talaga. Puro yung Yung x-ray 5, lang. Yung oo. check-up sa Hindi pa siya kasama sa ngayon, Hindi kasama. attorney. Dapat i-require Siguro na yun, dapat may test na rin sa ganun, may no? mental Oo. test. Kung Dapat klaro pa ba yung Oo, natin, kasi- mental clarity. Kasi you will be managing a very huge organization that involves the lives of hundreds of millions of people. Yes. So, siguro kailangan lang na taasan yung standards of qualifications of the people who will work in the government. Hindi basta-basta kung sino-sino na lamang ang Kasi pwedeng ano rin yung maging... attorney, di ba? Parang domino effect din yan eh. Kung sino Oo. yung leader mo, gaya yung mga staff mo, magiging ganun na din yan eh. Hanggang sa pinakababang posisyon eh. Magre-reflect yung behavior niya, ganun. If you were in the position of the president, ano ang gagawin mo if there is a threat to your life? What is the first step that you need to do? Just in case narinig mo madaling araw, pagising mo sa kama, bumangon ka sa kama, and then there is one statement, I have ordered already the killing of this blah blah blah. Siyempre, attorney, no, mababahala ka yan. First thing siguro gagawin ko, tatawag agad ako sa abogado ko. Let's carry out, a plan. Paano natin to ika-counter or how to protect my family, my life, ganyan. Dapat meron na agad action yan ng Malacanang. Hindi ka pwede magpatumpik-tumpik Yes. dyan. Agaran kasi dapat to, buhay immediate yan. action. Oo. So, mawawalan tayo ng presidente if ever. And then, At ang the worst papalit, thing is that, yung nagbanta ang papalit. Oo, yun nga. Gusto ba natin na ganun ang papalit sa bansa natin? Hirap yun. Nakakatakot. Delikado yan. Oo. Actually, yun yung mga nababasa kong comments, attorney eh. Dun sa mga clips, puro ganun nakakatakot. Ano na mangyayari sa natin, bayan, ganyan. Oo, kumbaga parang kumatay ka lang ng manok. Sasabihin mo, papapatay ko yan. Para bang kumatay ka nga ng manok at mamaya itinola natin. Oo, parang exactly. ganun na lang eh. Parang ganun. nawalan ng value yung buhay ng tao. Parang 5 na lang. Yes. I don't know. Siguro sa Davao, nagagawa niya yan, attorney. Nang libre na ganun talaga yung behavior niya. So sana naman tayo ay subaybayan ng ating Panginoon na huwag magkaroon ng isang sitwasyon na magbibigay ng delikadong sitwasyon sa buhay ng ating mga mamamayan, lalong-lalo na sa pinuno ng ating bayan. No? Kailangan magkaroon kagad ng immediate resolution tong problema na to, lalong-lalo na doon sa banta sa buhay ng ating presidente. Hindi natin pwedeng pabayaan to at magpatumpik-tumpik. So tayo po ay nananawagan sa mga kinauukulan. You need to call for an immediate action to this threat to the life of the Our incumbent president. Yes. Hindi biro yan. Okay? So, ano pa ba ang ating pwedeng pag-usapan tungkol yan sa napakainit na balita na yan, no? Pagkagising, yan na lang. Yun agad ang bungat. Almusal yan, attorney, ng mga kababayan natin. Oo, mainit pa sa Takot at kaba ang almusal kanina umaga. Biruin mo yung mga vloggers. Ako nga, unang gising ko kanina, bumulaga sa akin yung vlog ni Attorney Claire Castro. Ang bibilis din ng mga vlogger. May mga agad si sila. Attorney Claire, nakita ko parang inaantok pa nga, nag-video na siya agad ng kanyang opinion. Oo, so yun. Marami na nag-express ng kanilang nagulat opinions. Siyempre nagulat di ba? So nakakatakot. First time lang to, attorney, na may ganun. Ito yung first time na nangyari sa ating mga previous naman, walang matitino yung mga dating vice. Since siguro nung naging vice president si Ramos, ang vice president, naging president si Ramos, ang vice niya si Erap. So maganda ang relasyon, no, kasi may position si Erap do sa gobyerno ni Ramos. Nung naging presidente naman si Erap, 2 taon nga lang, ayun nga, ito medyo hindi naging maganda ang relationship kasi wala nga daw kasi friendship sa
Tapos, Sa kanilang nung dalawa. naging si Gloria, yun, medyo mabait tong Noli de Castro, tahimik. Tahimik din. Hindi behave natin din. alam kung ano nga, basta tumahimik lang siya. Mm-mm. Ang time ni Gloria. Ginawa lang niya ang trabaho niya. And during the time of Noynoy Aquino naman, ang Vice President is Jojo Binay. Nagkaroon naman ng cooperation doon sa dalawa kasi alam mo si Jojo Binay is a good friend of the former President Cory Aquino, anak si Noynoy. So, hindi siya ng gulo. Tumulong siya bilang cooperative naman. Oo, bilang isa sa cabinet member. Nung naupo si Duterte, ayun, hindi na naman maganda. Medyo doon nag-umpisa attorney. Si Leni Robredo. Although kahit hindi binigyan ng magandang role ni Duterte, si Leni Robredo, nag-deliver yung tao. Yes. Nag-perform as a vice president. At ngayon nga, kay Bongbong, ito ang medyo delikado dahil ito masyadong vocal Talagang sinasabi ko ano yung nasa kabaliktaran ng mga previous vice presidents natin. Kasi ano yan isang hinga lang nandun ka na sa presidency tapos magbabanta ka. Yes. Aba, teka muna. Delikado yun kapag nagbanta ka sa buhay ng presidente. Considering the fact that you are the one next in line sa succession. Parang iba yung dating tuloy, attorney. Oo, mahirap yun. So, may intention. So, sabi ko nga sa'yo kanina, sa Amerika, dalawa yung pinakulong ng ni President Barack Obama na nagbanta sa kanyang buhay. No? At yun nga, yung pagbabanta kay Barack Obama noong 2010, hindi pa direct yung pinadaan doon sa, Craigslist. Craigslist. Ano ba yung Craigslist na yun? Parang ata yan, attorney. Oo, Jaryo siya. News, doon pinadaan yung threat. Ito, direct press conference, tapos live, no? At siya mismo, Siya mismo kita pa, may mukha niya pa. Grabe, Hindi to AI, attorney. Hindi AI to. Nakita mo, nalilisik, nagmumura, direktang tinukoy yung taong... pinangalanan, buong pangalan pa. Oo, buong pangalan pa, 3 tao pa. Hindi lang first name. Kung first name lang sana, manghuhula ka pa. Sa dami ng sino ba dito? Oo. Ay, nako. Nakakabahala ang mga kilos at pananalita ng ating Vice Presidente. Sana itong maghapon na to, bago siya matulog, ay magnilay-nilay siya. Makapag-reflect ng ayos ang ating VP. At sana kung mayroong tong spiritual advisor, hindi si Kibuloy sana puntahan siya. Yes. No, at kausapin ng mahinahon at bigyan ng magandang paliwanag na medyo lamig ng ulo ng kaunti at huwag basta-basta magbibitaw ng salita na makakasama, no? Hindi lang sa kanya, kundi sa ibang tao. Ayan, attorney. We still hope naman po for the well-being of our VP. Baka may pinagdadaanan lang dahil sa dami din ng mga issue lately na ibinabato sa kanya or nape-pressure siguro sa mga investigations. We don't know. Pero sana po, hindi na maulit yung ganito, attorney, no? Nakakatakot. For the security pero palagay of our ko, country. hindi siya ganun in love. In love kaya to. Kasi ang tao, pag in love, hindi ganyan kainit ang ulo Ay, ganun, attorney. Inspired ka palagi. Inspired lagi. Minsan, masayahin na cheerful. Kasi minsan pag in love ka, kahit may nangaasar sa'yo, ngingitian mo lang. Totoo. Pero kapag kulang sa pansin, madaling mag-init. Mag-init ang ulo. Baka may pinagdadaan. Yes, so hindi natin alam, attorney. Let's just wait for the update, no? Sana bago matapos tong araw na ito, meron tayong makuhang magandang update. Sana maliwanagan ang pag-iisip ng ating Vice President. Yes. And sa aming mga viewers, please engage po sa aming comment section. Let us know your thoughts po about this recent issue involving our Vice President Sara Duterte. No, dahil hindi po ito basta-basta biro lamang na binitawan ng ating VP. Medyo malaki, mabigat itong threat na kanyang ginawa ngayon, attorney. And ayun po, no, let's engage through our comment section. And don't forget to follow, like, and subscribe to our YouTube channel. Okay, so hanggang dito na lamang po, hanggang sa susunod na episode dito po sa Legal Lounge with Attorney Bueno and Erica Guevara. Maraming salamat.